O yung mga iba nating mga kasamahan sa Friday Group, sa iba't ibang mga nagpunta na dito, pwede na tayong mag-umpisa sa ating programa. Hindi naman tayo nag-disturbo tayo dito dahil pinayagan naman tayo dito makapagsalita. Huwag tayong matakot dahil pinayagan naman tayong magsalita. Kaso meron tayong freedom of speech, no? Hindi na tayo sisitahin dahil meron tayong karapatan na magsalita sa ating mga hinanaing. Galing talaga ni Tayo Paris. po ay araw-araw nandito upang ating ipagpatuloy ang ating pagpalabas sa ating mga damdamin, mga hinanaing sa gobyernong ito na hanggang ngayon nagbingi-bingihan pa, nagbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating bansa, sa mga ginagawa nila. Tayo po ay sinisisi nila, pero ang totoo sila ang dapat sisihin. Silang gumagawa ng kaguluhan dahil sila po ang namumuno sa bansang ito. Kung meron mang mga nagsasalita laban sa kanila, hindi yun nang gugulo, kundi nagpadamdam, nagpahayag ng kanilang mga damdamin para sa mga isyong pang-sambayanan na mga isyo na nakaapekto sa araw-araw nating pamumuhay. Katulad ngayon, marami na namang mga isyong lumalabas doon sa budget natin. Di ba? Alam nyo yun. Doon sa GAA, doon sa national budget natin, parang hindi na nirespeto ang ating karapatan dahil binababoy nila ang ating budget. Lalo na doon sa budget ng pangkalusugan sa PhilHealth, di ba? Yun ang isyu ngayon, nagiging zero. Dapat tayong mamamayan, dapat tayong mamamayan mag-ingay, magsalita, laban doon sa ginagawa nilang walang budget sa PhilHealth. Alam mo, malaking tulong ang PhilHealth sa atin dahil yun ay nakatulong sa ating mga bayarin sa ospital. Pero anong ginawa nila? Wala silang kaluluwa, wala silang puso. Dahil ba marami silang pera? Dahil ba sila ay mayaman? Hindi na nila kailangan yun. Paano tayo? Tayo po ay nagko-contribute. Di ba? Yung mga working class, yung mga middle class, yung mga businesses, yung mga empleyado nila, nagko-contribute sa PhilHealth. Pero ang ginawa ng gobyerno, wala silang counterpart, zero budget nila ang operasyon. Ano nang mangyari sa PhilHealth operation kung walang budget doon? So, paano na tayo makakuha ng mga benepisyo doon? Wala. So, dapat mag-ingay ang taong bayan tungkol dito sa lahat ng mga isyu. Lalo na kung magkasakit tayo, ano ang mangyari sa atin? Lahat, kapulisan, kasundaluhan, mga trabahador, mga trabahante, lahat tayo ay may PhilHealth. Kinakaltasan na tayo sa ating mga kunting sahod para sa PhilHealth. Pero ano ang kanilang ginagawa? Ito po ay hindi maganda para sa taong bayan. Kaya nga magsalita tayo. Pero ang totoo dito, sasabihin ko sa inyo, ang bansa natin ngayon ay we are facing. Ano yung facing sa Tagalog? We are facing. Nakaharap tayo ngayon sa isang krisis sa liderato. Hindi natin alam sino na ang ating presidente, sino ang ating pangulo. Dahil sa tingin ko, apat na ang naghari-harian ngayon sa ating bansa. Sila na ang nagpapangulo-pangulo. Una, iba't ibang kumpas at direksyon ang kanilang mga tinatahak. Una, anong direksyon ni Bongbong Marcos bilang presidente? Anong direksyon ng presidente natin? Wala. Ang direksyon niya ay masaya na siya na makapagsalita, basa, doon sa mga isyu na binibigay sa kanya, mga sagot. Masaya lang siya nagbasa, masaya siyang magparte, masaya siyang pumunta sa ibang bansa. Happy lang siya bilang isang presidente. Pero wala siyang ginawa. He is not a visionary president. He is not a president that leads the Filipino people into where we could live peacefully and happily. Wala talaga siyang alam. So, yan ang isang kumpas niya. At ang kumpas niya ay binibigyan niya ang kanyang mga relatives, pamilya, bahala magnakaw sila, pinapabayaan niya. Kasi wala din siyang isip dahil nagdudruga siya.
So isa leadership crisis, isa yan. Pangalawang leadership crisis, yung kumpas ni Lisa Araneta. Alam mo, ang kumpas ni Lisa Araneta, kumpas ng Dilawan at kumpas ng Piglawan. Ito yung grupo ni Lisa Araneta, saka mga kabang-anak niya. Nag-abuso sila sa kapangyarihan. Marami silang isyo sa pagnanakaw ng kaban-bayan, yung mga projects, sinusulot nila. Marami silang mga taong pinagalaw para pakialaman ng mga project ng gobyerno o yung mga negosyo na makapagpirahan nila. Kaya nga hanggang ngayon, mahal pa rin ang bigas, wala pa nagbaba. Kahit anong sabihin nila, nakatanim, naka-harvest, wala yon, mahal pa rin. Bakit? Kasi nakikunayban sila sa mga smuggler, mga negosyante, at yung mga smuggler at negosyante na yan, pinipirahan nila, at yun ang dahilan na hindi bumaba ang presyo ng bigas. Di ba? Dahil yung mga pinipirahan nilang smuggler at mga traders, siyempre mabawi yun. Hindi yun makapag-decide na ibaba nila ang presyo ng bigas kasi nagpuhunan sila sa mga tungpats doon sa mga dahilan ng kanilang pag-import, pag-smuggle. Di ba? So, yun ang kumpas ni Lisa Araneta, kumpas ng Dilawan. Din ang kasama niya, si Ochoa, sila Ronald Llamas, yung mga Dilawan. Saka Piglawan, sila Ontiveros, yun lahat sila. So kumpas ni Presidente, iba. Kumpas ni Lisa, iba. Kumpas din ni Martin Romualdez, di ba? Ang kumpas ni Martin Romualdez, diyan sa Kongreso, naghari-harian siya. Lahat na lang kanyang ginawa ay hindi maganda. Pamimira sa projects, pag-iimbestiga sa mga Duterte, mga ni Duterte, mga tao ni Duterte noon, inimbestigahan nila. Yun ang kumpas ni Bangag at ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Ginawa niyang kingdom ang House of Representatives at ginamit niya ang mga komunista. Kumbaga, Martin Romualdez ang kumpas at direksyon niya, nakipag-alliance siya sa mga komunista, baka gawin nila yung communist dictatorship na siya magiging parang North Korean communist dictator na sa Kim Jong-un. Yun ang tingin natin na direksyon ni Bangag. Naging alyado siya sa komunista para magiging diktador siya. Kasi hindi siya manalo kay Bibi Sara sa 2028. So ngayon, ang kumpas niya, naging alliance siya sa mga komunista. Kaya nga, ang ginawa nila, sinuway nila ang mga batas, nag-imbestiga. Kahit na walang kwentang investigasyon. Dahil nag-practice na sila bilang kangaroo court. So kung magdiktador, si Martin Romualdez, being the communist dictator with the Communist Party of the Philippines, nag-practice na sila sa kangaroo court. Lahat ng mga gusto nilang idein, pwede lang gawin sa kangaroo court. Yon ang isang direksyon ni Martin at ng mga komunista. At pang-apat na direksyon ng kumpas ng mga komunista. Yung kumpas ng mga komunista nasa konstitusyon nila ng Communist Party of the Philippines. Napasukan nila ang gobyerno sa Pilipinas. Makik-alliance sila. In the end, pag nasa loob na sila, ay kanilang i-demolish lahat upang ang kanilang pananaw, ang kanilang ideolohiyang komunista ay ang iiral at sila na mag-ari-arian. So magulo ang ating bansa in terms of leadership. Kaya nga sabi ko, meron tayong crisis. At ang ating mga kasandaluhan at pulis, ewan ko lang kung anong nasa isip nila. Kasi posible din na magkaroon sila ng ibang kumpas o direksyon. Baka sa kaguluhan na ito, na iba't ibang kumpas na mga nagle-leader sa bansa, ay magkaroon din sila ng kumpas ng kudita. Ito ang mga delikadong mga pangyayari sa ating bansa. So dapat tayo mga Pilipino,
makialam tayo. Dahil kung hindi tayo makialam, anong mangyari sa bayan natin? Palagi kong sinasabi, gulo, magkaroon tayo ng civil war pag hindi ito maagapan. Pag hindi maagapan dahil baliw at banag ating presidente, pag hindi ito maagapan dahil ang pagnanakaw lang ang ginagawa niya na Lisa at sa mga kasamahan, hindi natin ito mag-aagapan dahil naghari-harian si Martin Romualdez sa Kongreso at dinimolish niya ang mga kalabanan niya. Pag hindi nito maagapan dahil ang komunista ay nagpasok na at hindi natin alam, pag hindi tayo mag-agapan ang process ng defense at police, magkaroon sila ng kudita. Ano mangyari sa bayan natin? Baka magkaroon tayo ng civil war. Igulo. Di ba? We don't want bloodshed to happen. Kaya nga, andito tayo palagi sa IDSA para ilagay natin sa isip ng mga sambayanang Pilipino na ito lang ang pag-asa natin, ang IDSA, na mangyari ang isang bloodless revolution na walang dugong dadana. Punta lang tayo dito, mag-ingay tayo, at sisigaw tayo. Marcos, alis dyan. Dahil pag maalis si Marcos, alis lahat yung mga taong sinasabi. Yun lang ang solusyon dito. Ang solusyon dito sa mga gulo na ito ay ang pag-alis o pagbaba ni Bongbong Marcos bilang presidente sa Pilipinas. At kung maaari, ipalit natin constitutionally si Inday Sara. Yun lang ang makabigay ng solusyon sa bansa natin. Pero pag hindi tayo mga Pilipino magising sa mga nangyayari ngayon, magkagulo tayo. Alam nyo yun, magkagulo tayo. Kayo mga vloggers, alam nyo mga issues, palagi ninyo yan sinasabi. Pinupukaw ninyo ang mga damdamin at kaisipan ng ating sambayan ng Pilipino. Yun ang mga nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga, mga Pilipino, manawagan ako sa inyo. Kung mahal ninyo ang Pilipinas, makialam kayo para sa ating demokrasya. Demokrasya, hindi komunista, ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Demokrasya, hindi diktadorya, ang gusto ng bayang Pilipino. So makialam tayong lahat. Hahamunin ko ang bawat Pilipino. Love for the country. Love of country. Love of country is the most that we can give to our country. Love of country is the most that we can give. Even our life, we will give our life for life. Buhay natin, we will give it to our country para masagip natin ating bansa. Yun ang dapat natin gawin. Because I am not a Filipino for nothing. I am not a Filipino for nothing. We are not Filipino for nothing. Kung hindi natin mahal ang ating bansa, tumindig tayong lahat. Makialam tayo. Para walang daranak na dugo. Makialam tayo mga Pilipino. Join us in IDSA and demand Marcos alis dyan upang itong mga nagpahimulos o anong tawag sa Tagalog, nagpasasa sa kaban ng bayan, mahinto na sila. Ikaw lang, Bongbong Marcos, ang makabigay ng solusyon sa nangyari ngayon sa bansa. Step down dahil hindi mo kaya pamunuan ang bansa ito. Ibigay mo sa kasama mo nung kampanya na nagbigay sa inyo tulong, bigay mo kay Sara Duterte upang yung naiwan pa na 3 taon sa iyong termino ay mapagaling ni Inday ni BP Sara Duterte. Kasi ikaw, wala talaga kaming asahan sa inyo. Sa iyo, tingnan mo ang mga investors with unseen attitude. Hindi pupunta sa bansang ito dahil hindi nila naintindihan ang mga nangyayari ngayon sa bansang ito, lalo na sa leadership
na ikaw ang namumuno. Bawa ka sa 120 million Filipinos na magdusa pa sa ilang taon bago matapos ang iyong termino. Kayong mga naghahangad na magpresidente sa 2028, kaya nga dinimolish ninyo ang VP President si Sara, si Vice President Sara. Huwag na kayong mag-isip dahil hindi kayo mananalo dahil sa ngayon pa lang nakita na ang totoo color ninyo. Ayaw na ng mga Pilipino sa inyo sa ngayon pa lang. Di ba? Ang ginawa nyo, puro na lang ayuda. In fact, kayo nasa pamumuno ngayon. Kayo ang mga destabilizers ng ating bansa. Kayo ang mga nanggugulo sa bansa natin. Huwag niyong ilihis sa mga Duterte na ang mga Duterte ang nanggugulo. Kayo ang nanggugulo sa pag-upo ninyo ngayon. Yung mga kasalanan ninyo, yung droga, yung pogo, yung pagnanakaw, huwag ninyong ilihis na ibigay ninyo sa mga Duterte ang kasalanan. Kayo ang nakaupo ngayon, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi, nakikita namin yan, naririnig namin yan, na ang mga nakaupo ngayon ay siyang may malaking kasalanan sa bansa nito. So stop blaming the Duterte. Kumari, mahiya kayo. Kung may hiya pa kayo. So yun, the only solution to this chaotic problem natin ngayon sa bansa is for Bongbong Marcos to step down. Now na! Marcos, alis dyan! Now na! Marcos, alis dyan! Marcos! Now na! Okay, yun lang ang masasabi ko ngayon.